Good evening ho sa inyong lahat mga kapatid. It's always good to Evening see po. you even on screen. At hayaan niyo pong i-share ko sa inyo ang aking slide. Yan, tayo po ay nasa bagong chapter ngayon, ang chapter 27 ng Matthew. Isang chapter na lang ho, tapos na tayo mga kapatid. Kailan ba natin inumpisahan tong Matthew? Hindi ko na ho maalala eh. No? Pa paano-ano lang tayo, Friday, Friday, Sunday, Sunday, hindi natin namamalayan, natatapos natin ang isang book at marami ho tayong natututunan. Ano? So, chapter 27, part 1. Tayo po muna ay saglit na manalangin. Aming amang Diyos, aming Panginoon, kami po bilang mga magkakapatid at iyong mga anak ay sama-sama na sa mga oras na ito ay buong pusong nagpapakumbaba sa iyong harapan. At amin pong inaamin na kapos ang aming karunungan, lalong-lalo na sa iyong mga salita kung kaya't kami po ay nagsusumamo sa iyo na tulungan mo kami. Alam po naman namin na nais mo kaming matuto kaya alam namin na hindi mo ito ipagdadamot sa amin. Kaya tulungan mo ang iyong lingkod, ang tagapaghatid ng iyong mga salita at ang aking mga kapatiran na tagapakinig sa gabing ito. Pagpalain mo ang pag-aaral namin ng iyong banal na salita. Gabayan mo po kami sa tulong ng banal na Espiritu. Salamat po, O Diyos, sa malayang pagkakataon na pinagkaloob mo sa amin upang kami ay magkasama-sama at sumamba sa iyo at mag-aral ng iyong salita. Marami pong salamat, aming Panginoon. Sa iyo po ang lahat ng papuri, ang pagdakila, at ang lahat ng parangal. Sa pangalan ni Yeshua. Amen and amen. Ang nais ko pong gawin natin ngayong gabi ay basahin natin yung buong chapter 27 para makuha natin yung buong context at pagkatapos so ay babalikan natin verse by verse, no? So sundan niyo na lang po ako sa ating mga babasahin at ito po ay medyo may kahabaan ng konti, no? Hanggang more than 60 verses po lahat ito. Sa ano natin sa verse 1, Matthew 27. When morning came, all the chief priests and the elders of the people took counsel against Jesus to put him to death. And they bound him and led him away and delivered him over to Pilate the governor. Then when Judas, his betrayer, saw that Jesus was condemned, he changed his mind and brought back the 30 pieces of silver to the chief priests and the elders, saying, I have sinned by betraying innocent blood. They said, what is that to us? See to it yourself. And throwing down the pieces of silver into the temple, he departed and he went and hung himself. But the chief priests, taking the pieces of silver, said, it is not lawful to put them into the treasury, since it is blood money. So they took counsel and bought with them the potter's field as a burial place for strangers. Therefore, that field has been called the field of blood to this day. Then was fulfilled what had been spoken by the prophet Jeremiah, saying, and they took the 30 pieces of silver, the price of him on whom a price had been set by some of the sons of Israel. And they gave them for the potter's field, as the Lord directed me. Now Jesus stood before the governor, and the governor asked him, are you the king of the Jews? Jesus said, you have said so. But when he was accused by the chief priests and elders, he gave no answer. Then Pilate said to him, do you not hear how many things they testify against you?
But he gave him no answer, not even to a single charge, so that the governor was greatly amazed. Now at the feast, the governor was accustomed to release for the crowd any one prisoner whom they wanted. And they had then a notorious prisoner called Barabbas. So when they had gathered, Pilate said to them, "Whom do you want me to release for you, Barabbas or Jesus who is called Christ?" For he knew that it was out of envy that they had delivered him up. Besides, while he was sitting on the judgment seat, his wife sent word to him, "Have nothing to do with that righteous man, for I have suffered much because of him today in a dream." Now the chief priests and the elders persuaded the crowd, ask for Barabbas and destroy Jesus. The governor again said to them, "Which of the two do you want me to release for you?" And they said, "Barabbas." Pilate said to them, "Then what shall I do with Jesus, who is called Christ?" They all said, "Let him be crucified." And he said, "Why? What evil has he done?" But they shouted all the more, "Let him be crucified." So when Pilate saw that he was gaining nothing, but rather that a riot was beginning, he took water and washed his hands before the crowd, saying, "I am innocent of this man's blood. See to it yourselves." And all the people answered, "His blood be on us and on our children." Then he released for them Barabbas, and having scourged Jesus, delivered him to be crucified. Then the soldiers of the governor took Jesus into the governor's headquarters. Lumilipat. And they gathered the whole battalion before him. And they stripped him and put a scarlet robe on him. And twisting together a crown of thorns, they put it on his head and put a reed in his right hand. And kneeling before him, they mocked him, saying, "Hail, King of the Jews!" And they spit on him and took the reed and struck him on the head. And when they had mocked him, they stripped him of the robe and put his own clothes on him and led him away to crucify him. As they went out, they found a man of Cyrene, Simon by name. They could compel this man to carry his cross. And when they came to a place called Golgotha, which means place of a skull, they offered him wine to drink mixed with gall, but when he tasted it, he would not drink it. And when they had crucified him, they divided his garments among them by casting lots. Then they sat down and kept watch over him there. And over his head they put the charge against him, which read, "This is Jesus, the King of the Jews." Then two robbers were crucified with him, one on the right and one on the left. And those who passed by derided him, wagging their heads, and saying, "You who would destroy the temple and rebuild it in 3 days, save yourself. If you are the Son of God, come down from the cross." So also the chief priests with the scribes and elders mocked him, saying, "He saved others, he cannot save himself. He is the King of Israel. Let him come down now from the cross, and we will believe him. He trusts in God. Let God deliver him now, if he desires him. For he said, 'I am the Son of God.'" And the robbers who were crucified with him also reviled him in the same way. Now from the 6th hour, there was darkness over all the land until the 9th hour. And about the 9th hour, Jesus cried out with a loud voice, saying, "Eli, Eli, lema sabachthani." That is, my God, why have you forsaken me?"
And some of the bystanders hearing it said, "This man is calling Elijah." And one of them at once ran and took a sponge, filled it with sour wine, and put it on a reed and gave it to him to drink. But the other said, "Wait, let us see whether Elijah will come to save him." And Jesus cried out again with a loud voice and yielded up his spirit. And behold, the curtain of the temple was torn in two, from top to bottom, and the earth shook, and the rocks were split. The tombs also were opened, and many bodies of the saints who had fallen asleep were raised. And coming out of the tombs after his resurrection, they went into the holy city and appeared to many. When the centurion and those who were with him, keeping watch over Jesus, saw the earthquake and what took place, they were filled with awe and said, "Truly, this was the Son of God." There were also many women there, looking on from a distance, who had followed Jesus from Galilee, ministering to him, among whom were Mary Magdalene and Mary the mother of James and Joseph, and the mother of the sons of Zebedee. When it was evening, there came a rich man from Arimathea named Joseph, who also was a disciple of Jesus. He went to Pilate and asked for the body of Jesus. Then Pilate ordered it to be given to him. And Joseph took the body and wrapped it in a clean linen shroud, and laid it in his own new tomb, which he had cut in the rock. And he rolled a great stone to the entrance of the tomb and went away. Mary Magdalene and the other Mary were there sitting opposite the tomb. The next day, that is after the day of preparation, the chief priests and the Pharisees gathered before Pilate. Verse 63, and said, "Sir, we remember how that impostor said, while he was still alive, 'After 3 days I will rise.' Therefore order the tomb to be made secure until the 3rd day, lest his disciples go and steal him away and tell the people he has risen from the dead, and the last fraud will be worse than the first." Pilate said to them, "You have a guard of soldiers. Go, make it as secure as you can." So they went and made the tomb secure by sealing the stone and setting a guard. Okay. So, yan po yung kabuuan ng chapter 27 at puntahan nun natin yung verse 1. Oh. Now, ito po ay kaduktong na kaduktong nung chapter 26 kasi sabi dun sa verse 1, when morning came, kung natatandaan nyo po, dun sa nakaraan nating pag-aaral ay tumilaok yung manok. At ang ibig sabihin nung tumilaok ang manok, mag-uumaga na. No? Nasa bandang alas 4, alas 5 na siguro ng umaga, ng madaling araw po yon nung tumilaok ang manok. At nasaksihan ni Peter kung papaanong nilitis si Jesus Christ doon sa bahay ni Caiaphas nung high priest. Pero alam naman ho natin na hindi talagang fair yung naging trial na yon. Nandoon sila para sila ay makakuha ng dahilan para si Jesus Christ ay kanila pong mahatulan ng kamatayan. At nakita ho natin na ang naging hatol kay Jesus Christ ay blasphemy. Kasi mismong si Jesus Christ sa kanyang mga labi ay narinig nila na siya ay Son of God or siya ay Son of Man, meaning siya ay Diyos. At ito para sa kanila ay napakalaking kasalanan at ang tawag nila dito ay blasphemy at ang kaparusahan nito ay kamatayan. Sa kaugalian ng mga Hudyo, ang kaparusahang kamatayan ay iginagawad nila sa pamamagitan ng pagbato. Pero dahil sila sa panahon na yon ay nasasakop ng Rome, hindi sila pwedeng basta mag-execute ng kanilang judgment sa kanilang nahatulan
dahil kailangan iparating nila ito sa Rome, no? Doon sa governor. Kaya nila dinala si Jesus Christ kay Pilate. No? Kaya sabi diyan, when morning came, all the chief priests and the elders of the people took counsel against Jesus to put him to death. So yung chief priests, no, sila po yung mga senior na mga priests sa temple. And the elders of the people, pag sinabing elders of the people, sila naman po yung mga in charge doon sa synagogue. Yung synagogue, alam na ho natin yan, parang mga house church yan. At ang mga namumuno doon ay mga scribes and elders. Sa temple, ang namumuno ay ang mga priests at ang pinakamataas sa kanilang lahat ay ang high priest. Pag sinabing chief priest naman, sila yung mga senior. So sila po yung bumubuo ng Sanhedrin na tinatawag, yung mga chief priests doon po sa temple at yung mga elders and scribes sa mga synagogue. At sila ang komposisyon ng kanilang Sanhedrin, at yung Sanhedrin ay walang iniwan sa parang Supreme Court natin ngayon. Ang kaibahan lang ho nung panahon nila, wala ho kasi silang civil court at saka yung parang religious court na magkahiwalay. So ano yung religious court nila, yun na yung civil court nila. Kaya makikita natin ang mga humahatol ay mga chief priests at yung mga elders. So kasi yun na rin yung civil court nila. Ang problema nila, hindi nila pwedeng i-stone to death si Jesus Christ, kailangan paratingin nila kay Pilate. Kaya doon sa verse 2, ang sabi, and they bound him, no? Parang talagang criminal si Jesus Christ and led him away and delivered him over to Pilate the governor. So, ito pong ang dahilan kung bakit nila dinala kay Pilate, unang-una na po, hindi nila pwedeng i-execute yung kanilang death penalty nang hindi nila dinadala kay Pilate kasi nga po sila ay nasasakop noon ng Rome. Ang problema, pag dinala kay Pilate, hindi hahatulan ni Pilate ng death penalty kasi walang pakialam si Pilate kung ang nakumit ni Jesus Christ ay blasphemy. Dahil ang hahatulan niya lang ng kamatayan ay yung pong kriminal at yung mga nag-aaklas laban sa Rome, yung may kasalanan ng treason, no, yung pagtataksil sa sa Rome. So paano nila kakasuhan si Jesus Christ sa harapan ni Pilate? Kaya dito mapapansin po natin na iba yung hindi na blasphemy ang pinag-uusapan nila sa harapan ni Pilate, no? Iba na po. Kailangan makumbinsi nila si Pilate na merong ginawang may ginawang kasalanan si Jesus Christ na ang karampatang kaparusahan ay kamatayan. So paano nila gagawin, Now, ito pong si Pilate, ang background po nito, mga ito from AD 26 to AD 36 ito namuno doon sa Rome. Doon sa doon sa Jerusalem, doon sa Judea. Galit na galit ito sa mga sa mga Hudyo. Kaya ito ang napakaraming pinapako nito sa krus na hindi dumaan sa trial. By the way, mga kapatid, yung pong crucifixion, hindi po ginagawa yan sa Gentiles, no? Hindi rin niyang ginagawa doon sa mga Roman citizens na nagkasala. Ang crucifixion ay para sa mga Hudyo lang. No? Para sa mga Hudyo lang. At ang i-crucify lang, yun nga, ang kasalanan mo ay nag-aklas ka laban sa Rome or nagtaksil ka, no, treason, o kaya naman murder ang iyong kasalanan. Now, another thing, nung panahon po nila, ang batas na umiiral, kapag ikaw ay tumistigo, no, sa isang tumistigo ka sa isang tao at ikaw ay nagsinungaling, no, napatunayan na walang kasalanan yung tao, tapos ikaw ay nagsinungaling,
kung ano yung kaparusahan na para dun sa tao kung siya ay guilty, no? Yun ang ipaparusa sa iyo. Kaya hindi po ganun kadali maging testigo nung time nila. Kailangan totoo yung sasabihin mo kasi kapag napatunayan na nagsisinungaling ka, maaabsuelto yung inaakusahan at kung ano yung parusa na ibibigay doon sa inaakusahan, sa iyo ipapatong, no? Sa iyo ipapataw yung kaparusahan. Pero itong mga kinuha ng mga ano na ito, ng mga priests and scribes na ito, alam nila na talagang nagsisinungaling sila at hindi totoo yung kanilang sinasabi, no? Bakit ba sila ganoon? Kasi nga po sila ay nakikinig at sumusunod dun sa kanilang mga leaders. Ayun ang problema, no? Kapag ang isang tao ay sumusunod lang at hindi inaalam kung tama ba yung sinusunod niya or mali. Sa kanila ganun po, no? Bagay, sa panahon natin, marami ring ganyan eh. Sunod lang ng sunod sa mga leaders, sunod ng dahil paniwalang paniwala at kahit hindi na sinusuri, hindi na tinatanong, no? Pero dapat to maging ano tayo matalino tayo na hindi tayo basta na lang oo ng oo, no? Kahit to sa akin, mga kapatid, kaya kayo ay ine-encourage ko na kayo mismo magsaliksik. Kasi baka mali ang sinasabi ko. I-correct nyo ako. No? Hindi po como pastor ako, hindi na ako magkakamali. Siyempre po, ang mga pastor hindi naman siguro, no, sa aking ano po, yung totoong pastor, hindi naman po talaga manloloko ng tao 'yan. Pero hindi po naman no, ibig sabihin na hindi na magkakamali 'yan. Kaya kailangan susuriin natin mabuti, no? At ito ang nangyari dito sa mga taong ito. Sunod lang ng sunod doon sa mga chief priests, sunod lang na sunod doon sa mga elders and scribes. Kaya kahit alam nilang nagsisinungaling na sila, hindi totoo yung kanilang pinaparatang kay Jesus Christ, inakusahan pa rin nila, tumayo pa rin silang testigo laban kay Jesus Christ. Ngayon, may problema sila dahil hindi nila pwedeng akusahan ng blasphemy si Jesus Christ sa harapan ni Pilate dahil walang pakialam si Pilate doon sa blasphemy. No? At hindi niya hatulan ng crucifixion ang blasphemy. No? So sabi diyan, then when Judas, his betrayer, saw that Jesus was condemned, he changed his mind and brought back the 30 pieces of silver to the chief priests and the elders. Now, ito pong pag-usapan natin sandali itong si Judas, no? Ito pong pangalan na Judas na ito, sang-ayon po sa mga nasulat na kasaysayan, wala daw pong lumabas sa mga history na merong pangalang Judas. So kaya hindi daw po common itong Judas na ito. Sabi nila, I don't know, pero kung saan man ang galing yan, hindi ho yung common na pangalan ng mga Hudyo noong mga panahon na yon. Okay? So, a little trivia lang po kay Judas. Second, si Judas po ay sang-ayon po sa mga nasulat, no? Na si Judas po ay totoong disciple ni Jesus Christ. Totoong disciples kasi actually may katungkulan pa nga siya eh. Siya po ang ingat yaman, no? Siya ang treasurer. Kaya wala daw po tayong mababasa sa Biblia or kahit man sa sa history nila na si Judas ay hindi naging hindi totoo na siya ay disciple ni Jesus Christ. So sa lahat ng mababasa natin, maging sa Biblia daw po, si Judas ay talagang naging disciple ni Jesus Christ. No?
Kaya talagang kabilang siya dun sa 12. Hindi daw po totoo yung na hindi totoong tumanggap si Judas at siya ay nagpe-pretend lang. Hindi po. Wala daw pong mababasa na si Judas ay hindi naging faithful. No any hint at all even in the history. No, hindi lang po yung Bible, even in the history. So ibig sabihin, totoong disciple si Judas. Nagtaksil nga lang. So kaya may ano po no, ibig sabihin, ang isang disciple ni Jesus Christ kahit po sa panahon natin ngayon pwede palang mangyari 'yon na ikaw ay totoong born again pero pwede kang maghudas. Pwede kang tumalikod, pwede kang ano po no? Pwede kang ah, mawalan ng pananampalataya sa Panginoong Hesus. Possible pala 'yon kung ganoon yung kwento nitong si Judas, no? At nung nadinig po ni Judas na kinondem si Jesus Christ, na bago yung isip niya, kaya po siya no? Kaya ibinalik niya yung 30 pieces of silver dun sa chief priest at saka sa elders. At ang sabi niya, I have sinned by betraying innocent blood. Sabi sa kanya ng mga chief priests, what is that to us? Kumbaga, hindi namin problema yan, problema mo yan. No, hindi namin problema. So kaya binato niya yung 30 pieces of silver na yon. Now, dito ang makikita po natin ay feeling of regret and feeling of remorse. Pero walang naging true repentance si Judas. No? Now, verse 5, and throwing down the pieces of silver into the temple, sabi po diyan, he departed and he went and hung himself. Now, among the four Gospels, Matthew, Mark, Luke, and John, si Matthew lang ho ang nagkwento ng tungkol sa pagpapatiwakal, no? Pagbibigti ni Judas. Ang another account na makikita natin sa tungkol sa pagpapatiwakal ni Judas ay nasa Book of Acts na isinulat ni Dr. Luke. At dito, basta binanggit lang ni Matthew na nagbigti siya. Tapos, no? Pero pag binasa natin doon sa Book of Acts, makikita natin na dinescribe ni Luke doon na siya ay bumagsak sa mga bato at bumuka ang kanyang kumbaga yung kanyang yung tiyan at sumabog ang kanyang mga laman loob. Now, paano ho nangyari yon? Paano nangyari yon? Ang sangayon po sa kwento, ayon sa kasaysayan, si Judas ay may ilang araw na siyang nakabitin. No? At dahil sa ilang araw na siyang nakabitin doon, nagkakaroon na ng decomposition yung katawan. Nagde-decompose na. Kasi magtataka tayo na nung naputol yung at bumagsak siya, ay bakit sumabog yung kanyang mga laman loob? No? Yung pala may ilang araw na siya, nasa decomposition stage na siya, kaya nagkakaroon na ng yung gas sa loob. Kaya siya dumulobo na, namamaga na siya. Kaya po, nung siya ay nahulog at tumama sa mga bato, matatala siguro yung mga bato doon, decomposition stage na si Judas. Now, it was described in the Book of Acts ng ganoon para ipakita na walang dangal na namatay si Judas. No? So, ang mga magtataksil sa Diyos, ang tatalikod sa Diyos, mamamatay ng walang dangal. Lalo na yung mga hinahamak ang Diyos at nakakakumit ng ng blasphemy sa Diyos. Kapag sila ay hindi nagsisi sa kanilang kasalanan, mamamatay sila nang wala silang dangal. No? So yun po yung nangyari doon. Binalik ni Judas yung 30 pieces of silver na yon. Pero ano ang ginawa nila doon sa 30 pieces of silver? Sabi diyan, but the chief priest, taking the pieces of silver, said, it is not lawful to put them into the treasury, since it is blood money. So, kasi yung pong pera na yon, kumbaga, maduming pera na yon para sa kanila .
dahil ito po ay naging suhol sa isang tao na ano po na magdudulot ng kamatayan sa ibang tao. Kumbaga dahil dun sa pera na yon, may isang taong mapapahamak, may isang taong mapaparusahan ng kamatayan. Kaya hindi na nila pwedeng ibalik yung sa kaban ng yaman ng templo. So problema nila, saan nila dadalhin yon? Kasi nga kinukonsider nila, ang tawag nila doon, it is blood money, no? So they took counsel and bought with them the potter's field as a burial place for strangers. So yung pong 30 pieces of silver na yon, pinagmitingan nila anong gagawin nila doon. Hindi nila pwedeng ibalik doon sa sa treasury ng temple. So anong gagawin nila? So ang ginawa po nila ay pinambili nila ito ng libingan, no, ng isang bukid, kumbaga, a field as a burial place for strangers. Now, ito pong lugar na ito na binili nila, out of that money na galing sa pinagtaksilan ni Judas, ang inililibing lang po doon, may mga sa iba ang mababasa nyo na ang inililibing doon ay yun daw pong mga Hudyo, no? Hudyo na kumbaga po ay nagkasala, no? Pero ang sabi po diyan, for strangers, so sa history, yan daw po ay ginawang libingan ng mga Gentiles, no, na nagkakasala habang nandun sila. Kasi nung mga time na yan, hindi lang po mga Hudyo ang pumupunta sa Jerusalem. Marami hong mga Gentiles ang pumupunta kasi gusto nilang makita yung templo, no, ng mga Hudyo na pinaganda ni Herod. Napaka-magnificent daw talaga, no, napakalaki, napaka-magnificent, kaya dinadayo siya, kumbaga parang naging tourist attraction siya. Yung mga Hudyo pumupunta doon kasi nga because of the Feast of Unleavened Bread, because of the Passover and the Feast of Unleavened Bread, tsaka yung first fruit. So kaya sila nagpupunta doon, o kaya during Pentecost saka sila nagpupunta doon. Pero may mga Gentiles daw ho na habang nandoon ay nakakakumit ng crime. So kaya ang ginagawa, doon sila inililibing, doon sa libingan na binili galing doon sa perang binayad kay Judas sa pagtataksil niya sa Panginoong Hesus. So yun daw po yung lugar na yon. Therefore that field has been called the field of blood to this day. Yan. Oh. Now verse 9. Then was fulfilled what had been spoken by the prophet Jeremiah, saying, and they took the 30 pieces of silver, the price of him on whom a price had been set by some of the sons of Israel. So, kaya yung nangyari na yun, yung account pong yun, yung pagtataksil ni Judas, yung pong pagbalik niya ng 30 pieces of silver, long time ago it was already written, it was prophesied already. No? Sabi sa atin dito, it was prophesied by Jeremiah. And so it came to pass. Nagkatotoo po yung prophecy na yon, no? And they gave them for the potter's field as the Lord directed me. Yan. Now Jesus stood before the governor, and the governor asked him, "Are you the king of the Jews?" Jesus said, "You have said so." Now, tingnan niyo po, no? Sinong governor? Si Pilate. Now, ano ang tanong ni Pilate dito? Are you the king of the Jews? So ibig sabihin po, pagdating kay Pilate, hindi na nila ina-accuse si Jesus Christ ng blasphemy. Kasi alam nila, hindi iintindihin ni Pilate yun. At hindi mahahatulan ng ng death penalty si Jesus Christ by crucifixion. So, hindi rin naman nila pwedeng batuhin. Kasi kailangan magbigay ng approval si Pilate. No, pwede lang nilang gawin, pwede nilang i-execute yung death penalty nila sa kanilang kaparaanan, yung by stoning, kung papayag si Pilate. Kaya lang si Pilate hindi man naman magbibigay ng death penalty kung hindi ang kaso ay treason o kaya naman ay murder. Now, kapag ka po hinatulan ni Pilate,
ng kamatayan, hindi by stoning. Ipapakrucify niya talaga. Kasi yun ang death penalty ng Rome. Nakita niyo po yung nakita po yung dilema ng mga chief priests dito, tsaka ng mga scribes, at tsaka ni Caiaphas. Di ba? Kaya talagang minamaniobra nila para mahatulan lang si Jesus Christ ng kamatayan. So bakit ganito ang tanong ni Governor Pilate? Are you the king of the Jews? Ibig sabihin po, ina-accuse na nila ngayon si Jesus Christ before Pilate ng treason. Kasi sa panahon nila, walang ibang kinikilalang hari kundi si Caesar. Kapag meron pong nag-claim na siya ay hari din, ay treason ho yun, pagtataksil sa bayan ng Rome. Kaya siya ay hahatulan ng kamatayan. At kung siya ay Hudyo, kamatayan niya is by crucifixion. No? So, ganun po yun. Kaya, sabi ni Governor Pilate, are you the king of the Jews? Jesus said, you have said so. So, hindi dininay ni Jesus Christ. Totoo naman king of the Jews talaga siya Diba? So, hindi niya po, kumbaga yung pagsasabi ni Jesus Christ, hindi niya sinagot ng diretsong yes. Kasi po, sa time nila, pag sinabi mong gano'n, sinabi mo, ibig sabihin po, yun ay pag-amin din. Ang equivalent nun ay yes. Kumbaga sa atin ngayon, yes. Are you the king of the Jews? Yes. Ang Judea po nun ay nasasakop ng Rome. So tapos bakit mo kiniklaim na hari ka ng mga Hudyo? Iisa lang ang hari. Walang hari dapat na nandoon kundi ang walang ibang nagahari kundi si Caesar. Now, ang problema ni Pilate dito, kapag ito ay nakarating sa kanilang emperor, ay baka patalsikin siya as governor ng Judea. Nag-e-enjoy si Pilate doon sa kanyang power, doon sa kanyang wealth. Kaya medyo hindi dapat palampasin to dahil may nagke-claim na siya ay king of the Jews. Pag nakarating kay Caesar yan, magkakaproblema sila. No? So nakikita nyo na po kung paano minamniobra nila yan, no? Yung kamatayan ni Jesus Christ na yon. But when he was accused by the chief priests and elders, he gave no answer. No? But when he was accused by the chief priests and elders, he gave no answer. Hindi kumibo si Jesus Christ. Hindi nagsalita. So, bakit kaya, no? Hindi na nagsalita si Jesus Christ, kaya to si Pilate nagulumihanan na. Then Pilate said to him, do you not hear? Sabi niya dito, do you not hear how many things they testify against you? But he gave him no answer, not even to a single charge, so that the governor was greatly amazed. Ibig sabihin nun ng amazed dito, hindi ho yung hindi ho yung na-amaze siya kay Jesus Christ. Hindi po. Kumbaga, uneasy na si Pilate dito. Kasi nasa kanya ang bola Hindi niya alam kung paano i-deal si Jesus Christ. Nasa harapan niya yung crowd ng mga Hudyo. At ayaw niya magkaroon ng riot during that time. Now, alalahanin ho natin na bagamat marami ang mga Judeans doon, pero may mga Galileans din at mayroon ding ibang galing sa iba't ibang lugar. At marami doon ang nakasaksi sa mga miracles ni Jesus Christ, nakasaksi nakapakinig ng kanyang mga turo. So may possibility na mahati ang mga Hudyo at ang iba ay pumanig kay Jesus Christ at ang iba ay pumanig kay Caiaphas o ang iba ay pumanig kay Pilate, magkaroon ng revolusyon. Magkaroon po ng pag-aaklas ang tao, magkaroon ng riot. Yun ang pinakakaiwas-iwasan ni Pilate na mangyari dahil pag nangyari yun, siya ang mananagot. Ayaw din mangyari ni Caiaphas yun dahil kapag nanggulo ang mga Hudyo, tanggal siya sa pwesto. No? Si Pilate, ganun din. Pag nagkagulo tong mga taong ito, tanggal ako sa pwesto. So, dahil ayaw nilang mangyari na magkaroon ng riot doon sa Israel. No? So, Verse 15, now at the feast, the governor was accustomed to release for the crowd any one prisoner whom they wanted. Yun na, pumasok na po. Sino yung pumasok? Kilalang-kilala natin, no? Si Barabbas. And they had then a notorious prisoner called Barabbas.
Na mga kapatid, let's pause for a while. Pag-usapan natin ang pangalang Barabas. Dito po medyo magugulat kayo, no? Dahil ako'y nagulat din sa aking natuklasan. Kasi po ang pangalang Barabas ay unang-una sa original Hebrew, wala pong S. Baraba lang siya. No? Nung tinranslate lang sa English yan, nilagyan ng S, kaya naging Barabas. Now, alisin natin yung S. So, Baraba na lang siya. Now, sa Hebrew word po, sa Hebrew, ang word na Baraba ay dalawang words yan. Bar at saka Aba. Okay? Bar at saka Aba. Ano po ibig sabihin ng bar? Ang ibig sabihin ng bar ay son of. No? Anak ni. Yun. Anak na lalaki, son of. Okay? Yung Aba is father. No? Kaya Aba, father. Di ba? Ganun po yun. Aba is father. So, dalawang Hebrew words yan. Yung bar is son of. Yung Aba is father. Kaya pag tinignan nyo po sa English, yung Baraba is son of the father. Kaya yung pong prisoner na yon, ang pangalan niya ay son of the father. Now, wala ho sa English ito, hindi ko lang ho alam kung bakit in the English translation ay tinanggal nila. Pero alam niyo po ba ang first name ni Barabas? Sa original po, ang pangalan niya po ay Yeshua. No? Siya po ay si Yeshua Baraba. So kaya yung nandoon po sa harapan ng mga Hudyo na yon, dalawang Yeshua yon. Bakit ganon? Kasi nung time po nila, mga kapatid, ang pangalang Yeshua ay common. Parang pangalan ni Maria, common. Ang daming pangalan ni Simon. Ang daming tao doon ang pangalan Simon. Ang daming babae doon ang pangalan Maria. No? At ang daming tao doon ang pangalan Yeshua. Okay? So, kaya ito pong si Baraba ay ang pangalan niya po ay Yeshua Baraba. No? Ibig sabihin, kung titingnan natin, Jesus, the Son of the Father. So kaya dalawa po sila doon na Yeshua Baraba ang nakatayo. So siguro po kaya ang espekulasyon, kaya tinanggal nila yung Yeshua at tapos yung Baraba ay ginawang Barabas para ma-distinguish kung sino si Jesus Christ at kung sino yung prisoner. Pero sa katotohanan po, dalawa ho sila doon na Yeshua Baraba ang pangalan. Actually, si Jesus Christ, talaga namang siya ay Son of the Father. Di ba? At yung Baraba, hindi ho siya pangalan eh. Siya po ay isang title. Kaya yung Barabas dito, hindi ho siya pangalan. Siya po ay isang title. Kasi ganun sila eh. Wala naman sila kasing apelyido noon. Wala silang apelyido. Kaya ang idinuduktong, kaya Simon, son of John. Kumbaga ganun po. Oh, si Jesus Christ, Jesus, Son of the Father. Huh? So, ganun po yun. And now, tuloy natin. So, just ano po, no? Kakaibang ano to, no? Kakaibang kaalaman to. Ngayon ko rin natuklasan na ganun pala yan. No? Dalawa pa lang Yeshua Baraba. Tingnan natin yung mga susunod na talata. Sabi po diyan, and when they had gathered, Pilate said to them, whom do you want me to release for you? Barabbas or Jesus? Tingnan niyo po, may duktong si Pilate. Who is called Christ? Di ba? Kasi po si Yeshua Baraba na prisoner, hindi po siya ang tinatawag na Christ. Si Yeshua Baraba na si Jesus Christ, siya yung tinatawag na Christ. Kaya para to distinguish the two, sino ang gusto niyong kawalan ko? Itong prisoner o itong si Christ? Parehas silang Yeshua Baraba. Kaya hindi niya pwedeng sabihin, gusto niyo bang pakawalan ko si Yeshua Baraba? Sino sa kanila? Parehas silang Yeshua ang pangalan. At parehas silang Son of the Father. No? Kaya dinuktong niya, who is called Christ? Yung kilala nating Barabas, hindi naman siya tinatawag na Christ eh.
So ang tinatawag na Christ noong mga time na yon ay yung pong si Jesus Christ, yung inaakusahan ng mga high priest, ng mga scribes and elders. Siya po yon. Verse 18, for he knew that it was out of envy that they had delivered him up. So aware na aware si Pilate na inggit itong mga high priest, itong mga chief priests, itong mga scribes, itong mga elders, inggit sila kay Jesus Christ kasi nga talagang lumobo na ang popularity ni Jesus Christ noong mga time na yon at nag-aalala sila na baka mapatalsik sila dun sa pwesto nila. Actually po mga kapatid, yung pong mga high priest, yung chief priest, yung pong elders, yung scribes, lahat ho sila, no? Although hindi naman lahat, kundi yung mga baluktutang pag-iisip, yung mga hindi naman nila talaga gusto ng Messiah. No? Ang may gusto na dumating ang Messiah, yung mga common people, yung mga ordinary na tao. Pero hindi po sila interesado sa Messiah. Bakit to? Kasi mawawala sila sa pwesto eh. Nag-e-enjoy sila ng marangyang buhay. Nag-e-enjoy sila ng power. Nag-e-enjoy sila ng wealth. Nag-e-enjoy sila ng fame. Pagka dumating yung Messiah, talsik silang lahat doon. Kaya hindi sila interesado sa Messiah. No? Pero yung mga common people, yung mga ordinaryong tao po, sila yung talagang iniintay nila ang kanilang Messiah. No? Verse 19, besides, while he was sitting on the judgment seat, his wife sent word to him, di tayo magtatapos, have nothing to do with that righteous man, for I have suffered much because of him today in a dream. Now, tingnan niyo po, paano nalaman nung asawa ni Pilate na righteous si Jesus Christ? Samantalang Gentile itong asawa ni Pilate na ito. Paano niya nalaman? Sapagkat siya po ay nanaginip. At sa kanyang panaginip, doon sa panaginip niyang yon, nakita niya si Jesus Christ righteous, kaya sinabihan niya yung asawa niya, si Pilato. Sabi niya kay Pilate, have nothing to do with him. No, have nothing to do with him. Kasi he is a righteous man. Now, alam naman natin sa Biblia, di ba? Ang Diyos pwedeng mangusap sa Gentiles through dreams. Di ba? Nakita natin maraming account na ganyan, si Joseph at saka si Pharaoh. Di ba? Panaginip din ang ginamit ng Diyos. Yung Magi, di ba? Panaginip din ang ginamit ng Diyos doon. Who else? Sa Bible po na sa panaginip si Nebuchadnezzar. Di ba? So kaya possible na pwedeng gamitin ng Diyos ang panaginip kahit na Gentile pa yan o hindi mananampalataya yan, pwedeng gamitin ng Diyos yon kung ang gusto niyang gamitin yon. Walang pumipigil sa kanya. At dito napatunayan natin, ito ang isang Gentile woman, asawa ni Pilate, na naginip at ang kanyang napanaginipan, pinakita ng Diyos sa kanya na si Jesus Christ ay innocent, si Jesus Christ ay righteous, kaya sinabihan niya yung asawa niya, no? Na have nothing to do with this man dahil he is a righteous man. Pero hindi yung nakinig si Pilate, no? Kaya minsan dapat nakikinig tayo sa asawa natin. baka tama na yung sinasabi. Ayaw nating makinig. Alright. So wala na po akong time mga kapatid. Ang sarap sanang pag-usapan natin ito. Kaya lang wala na po akong time. At dito tayo magtatapos sa verse 19. At tatapusin natin yan hanggang dun po sa huling verse ng chapter 27. So tayo po yung magsara sa panalangin.